Yo, what's up? This is GDFX. Welcome sa ating natin video, and this time, gagawa tayo ng sarili kong rig or yung pedal board natin ngayong araw na ito. So sa ngayon, ang gagawin natin which is yung GD Metal rig number 2 or yung version 2 natin, kasi nung last time ay gumawa tayo ng official rig natin na pagdating sa mga metal pero in my own style. So dito sa video na rin natin ay tuturuan ko na rin kayo at bibigyan ko kayo ng mga advice kung paano bumuo ng sarili ninyong pedal board in your own style. So ang gagawin natin sa pedal board na ito ay pang metal lang, kagkagan lang, mabigatan lang. So ano yung mga plano na gagawin natin? Ano nga ba yung pag-iisipan natin pag tayo ay gagawa ng sarili nating rig or sarili nating pedal board? So gusto ko na sa inyo i-share kung paano ko gumawa or paano ko magplano ng aking pagbuo ng pedal board or yung rig natin sa sarili natin. So since nabanggit ko rin kanina, metal ang gagawin natin ngayon. So syempre, most of the time kapag metal, more on distortion yan tsaka noise gate, di ba? So, ang gagawin lang natin dito which is yung mini pedal board natin. So, since sa pag-usapan natin yung pedal board dito, ay una natin gagawin, mag-sketch kayo or gagawa kayo ng simpleng blueprint lang about sa inyong magiging future rig ninyo. Lagi kayong mag-imagine kung ano yung magiging itsura ng pedal board ninyo or ng rig ninyo. Plus, ano din yung mga kakailanganin ninyong pedal. Ito, marami nagtatanong sa akin, especially the Tank G and the Black Box. So, marami nagtatanong sa akin na ano yung magandang i-partner, ano yung mga pwede nating i-add sa mga Black Box or Tank G natin or sa kahit anong pedal. Ang makakasagot po nun is kayo po. So, bakit kayo? Kasi nga, first of all, magkakaiba tayo ng style. Magkakaiba rin tayo ng tones na hinahanap at syempre, for may iniidolo tayo or may gusto tayong gayahin ng mga rig, well, okay lang din naman at saka pwede rin naman siyang gayahin. Pero kapag gusto nyong gumawa ng sarili nyong style, yun, doon tayo magbabase. Sa style ninyo, ano bang gustong tunog na gusto ninyo, yung mga tones na gusto ninyo, nakadepende rin sa amplifier na magagamit ninyo, nakadepende rin sa pick-up ng gitara ninyo, nakadepende rin sa gitara na gagamitin nyo. Marami tayong pagbabasihan. Pero yun nga, be creative, okay? So, una yun, be creative palagi. At pangalawa, kapag nakapag-decide na kayo ng mga pedal na gagamitin ninyo, yung pangalawang gagamitin natin, which is yung pedal board natin. Sa ating pedal board ay meron tayong iba't ibang klaseng sizes. So, sa video na to ay gagamit tayo ng small pedal board. Ayan, ito yung gagamitin natin sa rig na to. Since ang gusto kong gawin at ang napagplanuhan ko at napag-isipan ko at na-imagine ko ay maliit lang. Ayoko masyadong malaki kasi syempre hassle buhatin, mabigat, di ba? So ito yung gagamitin ko sa rig natin for our rig version 2. Pero may iba't iba naman tayong mga klaseng mga sizes. So meron tayong ganitong size at meron din tayong malaki. Ayan, so ganito yung malaki natin. Ayan, so, ito siya. Meron tayong malaking size. Ayan. So, large itong size na to. Pero, yun nga, kung gusto nyo mag-size ng malaki, ang problema nga lang, medyo mabigat. No? Mabigat lang siya buhatin. Kapag mag-gig kayo or pupunta kayo somewhere, gamit itong malaking pedal board natin. Ayan. So, pangalawang, pag-iisipan nyo muna kung ano yung gagamitin yung pedal board, kung malit nga ba or malaki. Tsaka nakadepende rin sa pedal na gagamitin ninyo or gusto nyong isalpak sa magiging rig ninyo. Kapag gusto nyo ng maraming pedal na may lalagay, syempre, ang kailangan ninyong pedal board which is yung malaki. Kasi kapag gagamit nga naman kayo ng maliit, hindi nakakasya. Magdidikit-dikit yan at saka masikip na. Hindi na sila magkakasya nun. Pero nakadepende pa rin yan sa style ninyo kung anong gusto nyo, malaki or maliit. Ngayon, since yung number 1 natin, nakapag-decide na kayo kung ano yung mga pedal na gagamitin natin. Ngayon, pangatlo naman ay itatry natin siya ilagay dito. Kumbaga, i-sketch natin siya through, ayan, so physically na siya. So, ang mangyayari dito, which is ito, gagamit na tayo ng mga pedal. Ayan, so ipapakita ko muna sa inyo yung mga pedal na gagamitin natin. Ayan, di ko alam kung makikita nyo siya. Ayan, so napakasimple lang. Ayan. So, 5 lang ang gagamitin natin, which is itong IR box na IR cab at saka itong I think to EVH 5150. Ayan, tapos meron din tayong dalawang Zoom MS50G at meron din tayong Joyo American. Ayan, so mamaya habang dinidikit natin sila, ina-assemble natin sila, ay i-discuss ko rin sa kanila yung mga purposes nila para sa akin. Ngayon, since meron na tayong first step, second step, third step, ngayon doon naman tayo sa fourth step natin. Ano yung fourth step natin? Siyempre, kailangan natin ng
patch cable. Ito yung mga ididikit natin, ito yung mga kable na pagdudugtungin natin para magkonekta silang lahat. Ayan, meron tayong patch cable dito. At pangatlo, syempre, ay yung power supply natin. Sa pagpili ng power supply, kailangan ito ay isolated. Kasi kapag hindi ito isolated, ay marahil magkakos siya ng humming or yung noise. Lalo na kapag marami kayong pedal na nakakabit sa pedal board niyo, automatically mag-iingay po yan. Kaya kailangan kapag bibili kayo or maghahanap kayo ng power supply ay isolated po siya. Pero ito yung ginawa ko nung una or yung kinabit ko dito sa ating mini pedal board natin. So, ipapakita ko sa inyo yung before at ito naman yung after natin, which is ito na yung Mosky ISO 10. Ayan, so isolated dito, kaya kinakailangan din natin ng isolated talaga para hindi siya maingay, lalo na may mga malalaki tayong milliampere dito sa magiging rig natin. So ang problema ko nga lang dito, itong power supply na to, malaki siya, 5 pedals lang naman ito, but it's okay, basta yung milliampere yung importante dito, pati yung volts, no? Ayun, meron na tayong pang-apat, no? Ano naman yung fifth step natin? Siyempre, yung power supply natin. Nabanggit ko na rin siya kanina, pero yun nga, kailangan kapag sa power supply natin ay isolated siya, no? At kailangan ito, pinaka-importante ito, biggest advice ko sa inyo para hindi mabilis masira ang mga pedal ninyo. So, kailangan kapag ang pedal ninyo, hinihingi niya ay 500 mA, kailangan yung power supply ninyo ay mayroon din 500 mA. So, kailangan kung ano yung hinihingi ng pedal ninyo, yun din dapat ang ibibigay nyo para sa kanya. Okay lang sumobra, wag lang kukulangin. For example, itong ano natin, itong malit na ito, itong 005 by Mower, ang hinihingi niya ay 300 mA. So, kailangan 300 mA din yung ibibigay natin sa kanya. Ayan, so makita nyo dito sa pedal, sa power supply natin, meron tayong mga 300 mA dyan at saka yung mga 500 mA. Ulitin ko, okay lang sumobra, wag lang kukulangin para hindi tayo masiraan ng pedal board natin. I mean, pedals natin, 'di ba? Kasi nga napakagastos po magpa-repair sa ngayon, no? Napakamahal po magpa-repair ngayon. Ngayon, so meron tayong first step to fifth step. Ngayon ay i-assemble naman natin sila. So habang ina-assemble ko sila, i-discuss ko sa inyo yung mga purposes nila. Especially this one. Ito yung first chain natin, which is the Zoom MS50G. Ang trabaho nito sa akin ay noise gate, overdrive, tsaka compressor, tsaka EQ. So ang gusto ko kasi dito, ang mangyayari dapat dito ay noise gate pedal lang or analog noise gate lang talaga. Pero naisip ko, gusto ko ng mas marami pang purposes. So ang naisip ko si MS50G dahil ang Zoom talaga ay napaka game changer sa totoo lang. Sa hanggang ngayon, no, napaka game changer pa rin nila. Ayan, so especially yung noise gate nito talagang tight na tight. So yun din yung nagustuhan ko sa kanya since I'm a huge metal talaga, no. So first chain natin ito, ulitin ko, ay noise gate, overdrive, compressor, and EQ natin or especially the ambient. Pero sa metal naman, bihira lang din kami mag-ambient or minsan wala din. At pangalawa, which is yung preamp natin or I think preamp ata to kasi may ano siya may channel at saka yung cab simulator siya. So, ito na rin yung nagiging distortion ko. So, this is my second chain. And so, pinagpapawisan na ako. So, next is we have the Joyo American. So, ang purpose lang ng Joyo American ko is dalawa lang, which is EQ or boosting, tapos yung pangalawa naman kapag merong nakasaksak na return or merong return doon sa amplifier, doon ko po siya isasaksak. Tapos, ito yung gagamitin ko as my actual amplifier or yung preamp natin. Pero, hindi talaga American ito. Ang kailangan ko talaga dito, which is yung California sound, yung kulay puti. Pero wala pa akong ganon, so ito muna yung gagamitin ko temporarily. And next is we have the Zoom again, pero ang purposes nito sa akin ay modulation, delay, reverb, yun lang. And then lastly, we have the IR box. Ito yung pinakagusto ko talaga sa lahat na lagi kong dinadala every time na magigig kami. Kasi nga, first of all, bukod sa IR cab na siya, meron na siyang DI box. Ayan, so 2-in-1 siya, no? 2-in-1 siya. So, bukod sa may DI ka na, may IR cab ka pa. So, yun, ito yung last chain natin. Ngayon, next na gagawin natin, syempre, maglalagay na tayo ng mga patch cable. Ayan. So, ito yung pinaka-satisfying na ginagawa ng karamihan, which is yung pagkakabit ng patch cable natin.
And ayun. So ito yung gagamitin ko for the Joy American and the mower. Kasi space yung mini-maintain ko dito. Ayan. So ito yung pinaka-satisfying din na part na ginagawa ko, which is yung pagkakabit ng ng ma-patch cable natin. So napakasimple lang. Ayan. So everything is good na. So ito na yung itsura niya ngayon. Ayan. So babaliktad ko lang siya tapos ito na. Ayan. So ito na itsura niya ngayon. So ito yung first, second, third, fourth, and fifth. So sunod-sunod yan. So nabanggit ko na rin sa inyo kanina yung mga purposes nila o yung mga trabaho nila sa akin. Ito, gusto ko lang sa inyo i-flex na dito sa likod natin. Ayan, dito sa likod natin ay meron tayong LED light. So kapag switch natin yan, ayan, tapos dito rin sa kabila, sa baba. O, diba? So kapag ibababa natin yan, pepeso natin yan, may ilaw na sa baba, sa ilalim, 'di ba? So napaka talagang aesthetic, 'di ba? Aesthetic. Ang tawag ko doon aesthetic, no? So pag i-off natin 'yan, ay hold mo lang 'yan. Pero may iba't ibang color din 'yan. So meron tayong ganyan. Meron tayong red, meron tayong ganyang kulay. Ayan, kapag ito-turn off natin siya, i-hold mo lang 'yan. Marami tong kulay eh. Ayan, i-flex ko na rin sa inyo, 'di ba? Marami siyang kulay. Pero pag i-turn off natin 'yan, hold mo lang siya. Ayun, so, next ko lang siya. And then, next na gagawin natin, which is yung power cable natin na ilalagay naman sa power supply natin. Ito, bago ninyo i-cable tie yung mga power cable ninyo, kailangan i-sound check nyo muna sila para malaman ninyo kung okay na nga ba or hindi pa. Ayan, so tulad ng sinabi ko kanina, kapag 300 mA ang hinihingi ng pedal ninyo, ibigay nyo 300 mA. Pero kapag 500 mA, ang ibibigay ninyo ay 500 mA. So may kita nyo dito, 300 and then 300. Ito naman, 500. So ibibigay ko yan sa MS50G. Kasi nga, ang hinihingi niya ay 500. Next naman, sa MS50G natin, 500 din hinihingi niya. Ayan, so ibigay din natin ang 500. Ayan, tapos 9 volts. So yan. And then next naman, pag Joy American, syempre 300 din meron dito, wala siyang 100. So, lagay natin siya dyan. At least, tulad ng sinabi ko kanina, okay lang sumobra, wag lang kukulangin. 'Di ba? Para syempre, safe yung mga pedal natin, hindi siya mabilis masira. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, ay magastos talagang magpa-repair, no? Ayan. So, kapag natin dyan, saksak na natin siya. Ayan. Tapos ito na yung official rig natin. Ayan. So, nasaksak na natin lahat. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, bago nyo man i-power cable yan, kailangan i-sound check nyo muna sila. I-sound test nyo muna isa-isa. Kung okay na nga ba sa inyo, yung magiging tunog niya overall. So, let's assume na tapos na natin siyang i-sound check, tsaka okay na siya. Ano naman yung next na gagamitin natin or yung gagawin natin? Teka lang, may kulang pa pala. So, ito, di natin nakabit ito. So, ito, galing to sa 300. Dito siya sa mower natin. Ayan. So, ano yung next na gagamitin natin? Which is yung the cable tie and then yung ito. Ayan. Tapos pala, ito, ay gusto ko lang i-flex ito kasi nga, ito, makikita niyo dito, meron siya mga kulay green. So, ang tawag dito is foam tape. Since tinabas ko siya dito, naglagari ako para kumasya yung Mosca isoten natin. So nakakasugat talaga kasi matalim yung aluminum. So masusugat ako nun kapag hindi ko siya nilagyan ng foam tape for safety. Pero yun, flex ko lang din ito. Ngayon, ano yung next na gagamitin natin? Which is yung cable tie tsaka yung ito. Yung para sa cable natin dito. Ayan. So for example, ay okay na kayo dito, na sound check nyo na siya. Next naman na gagawin nyo is ayusin nyo yung mga cable na ito para hindi siya magulo tignan, hindi siya pangit tignan. Pero hindi ako ganito mag-ayos parang mabilisan na lang ito, no? Mabilisang paraan na lang ito. So, first of all, hindi ako ganito mag-set up, pero sa video na to, bibilisan na lang natin siya. So, kukuha kayo ng power cable dyan, no? Ang ginagawa ko dito kapag ganyan, so, pagsasamahin ko muna sila. Ayan. So, pinagpapawisan ako kasi mainit. Ayan, so i-cable tie natin siya. So, baliktad pa. Ayan, so ganito siya. Ulitin natin. Ayan. Ito, hindi ganito talaga ako mag-cable tie Parang ini-example ko lang kayo para makita din ng iba kung paano gawin yung cable tie natin. So, for example, okay na kayo dito. Ayan.
next na gagamitin ninyo is ito. Itong maliit na ito. Ayan. Ayan. So, silalagay nyo siya dyan. Ito, example lang ito pero hindi talaga ako ganito magkabit ng cable tie. So, for example, ito, ilalagay nyo siya dyan sa gitna. Ayan. Dito sa gitna natin. Ayan. Tapos, kuha pa tayo ng isang cable tie. Next naman is, ipapasok nyo ito dyan, pero dapat nandito na siya sa gitna para ikaklamp niya, kukunin niya siya. Ayan. Tapos, kabit nyo lang siya dyan, pasok nyo to. Ayan. Tapos, boom. Ayun na. Nakabit na natin siya. Hindi na siya magulo tignan. Siguro, I guess. Pero, ito ulitin ko, hindi talaga ako ganito mag-ayos ng cable tie. Talagang organized siya. Pero, sa video na to, pinakita ko lang yung example kung paano magkabit ng cable tie. Tsaka itong isa. Itong cable tie mounts natin. Ayan. So, I guess hanggang dito na lang yung video natin. So, hopefully, may natutunan kayo sa mga step by step na pinakita ko sa inyo when it comes to building your own style pedal board o yung rig natin, no? So, sundan nyo na lang yung mga step na sinabi ko kanina. And yun, sana magkaroon kayo ng idea kung paano bumuo ng sarili ninyong pedal board. At abangan nyo na lang yung part 2 natin dahil magsa-sound check tayo doon. But sa part 1 natin, gumawa lang tayo ng pedal board. Siyempre, kasama nyo ako. Ayan, so this is GD Pex and keep rock on. Let's go!